Sarah. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa and welcome po sa ating napakaganda pong programang ito, ang Tinig ng Pag-asa, kung saan po tunay ngang ang salita po ng Diyos na atin pong pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan ay talaga pong nagbibigay sa buhay ng bawat isa ng pag-asa, ng lakas at naandun po na nagbibigay po ng magandang kaisipan, ng pag-asa sa hinaharap. Kaya po sa gabi pong ito ay ako po si Pastora Jonah ng J. Blue Kamansihan, Calapan Chapter, na makakasama niyo po sa sandaling ito, sa gabing ito para po pag-aralan, para po tayo ay pag-usapan po natin ang isang napakahalagang tema sa Biblia na kung saan po talagang mararanasan po natin ang nag-uumapaw na pagpapala buhat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, wala pong anumang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob po ng Panginoon. Ano kaya po, pinatutunayan lamang po ng itong ating pag-aaralang ito sa gabing ito na tayo po ay lahat ng meron tayo at lahat po ng kung ano tayo ngayon, ito po ay galing sa ating Panginoon. Ano kaya po sa gabi pong ito, samahan niyo po ako sa maikling sandali ng pag-aaral, pagbubulay-bulay ng napakahalaga po, makapangyarihan at buhay na salita ng Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po, O Diyos, sa gabing ito ay patuloy na nagpapakumbaba sa trono ng iyong kabanalan at ang dalangin po namin, O Diyos, abutin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang, abutin mo po kami sa lahat po ng aming mga kahinaan at tunay ngang linisin ang aming puso ng iyong makapangyarihang dugo, O God, upang tunay nga, O Diyos, ang aming buhay ay maging karapat-dapat sa paglapit sa trono ng iyong kabanalan. Tunay nga po, O Diyos, sa gabing ito, marami pong salamat sa lahat po ng nakasubaybay, nakikinig, nanonood, ng Tinig ng Pag-asa, ng napakahalagang programang ito, kung paano, O Diyos, na kami po ay lagi mong sinusubaybayan, lagi mo po kaming iniingatan, pinapatnubayan. Ama, tunay nga po, O Diyos, na sa gabing ito, pinagkakatiwala po namin ang amin pong pag-aaral ng iyong salita. Patuloy po naming hinihiling ang pagkilos ng iyong banal na spirito sa amin, sa bawat isa sa amin. Bagamat kami po ay magkakalayo, ngunit pinag-iisa mo po kami sa tunay na layunin ng iyong banal na spirito, O God, ang kami matuto, lumalim, lumago at maging mabunga sa pamamagitan po ng iyong salita. Hawakan mo po, patuloy po maging po akong iyong lingkod. Patuloy mo pong i-anoint ang aking labi, ang aking kaisipan, ang aking puso, nang sa gayon with boldness, courage, love, and compassion ay may pahayag ko po ang iyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay, maging po, Panginoon, ang aming pagsasama-sama ngayong gabi at pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa at ako pong muli si Pastora Jonah Alba na makakasama po ninyo para po pag-aralan ng isang napakalakang mensahe ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At ito po ay pinamagatang kong abundance that overflows. Ano, sabi po doon, abundance that overflows, ibig sabihin po kasaganaang umaapaw o umaapaw na kasaganaan. Ano, ang sabi po dito sa ating teksto na babasahin sa gabing ito sa awit, sa aklat po ng awit, ang kabanata 33, awit 23 verse 1 to 6. Hayaan niyo pong basahin ko at salamat po, standby po kayo, patuloy po tayong ating suportahan ang gawaing ito, ang Tinig ng Pag-asa, kung saan talaga pong lagi po tayong bibigyan ng Diyos ng panibagong pag-asa. Sabi po dito sa ating babasahin, awit chapter 23 verse 1 to 6, ang sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan
at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo sa aking gabay at sanggalang. Verse 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin di nagkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa gabing ito. Dito po ay makikita natin kung papaanong sobrang buti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi nga po doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol, kailanman hindi po tayo magkukulang. Pag sinabi po natin, ito pong pag-aaralan natin ngayong gabi is abundance that overflows. Ibig sabihin, pag sinabi po nating abundance in sa simplest way, pag sinabi po nating abundance, it is more than enough. More than enough. Ibig sabihin po, higit pa sa ating pangangailangan, higit pa yung natatanggap natin sa ating mga kagustuhan, higit pa. Ibig sabihin po, kung ito yung iyong ninanais, higit pa ron, ang atin ipinaparanas po sa atin ng Panginoon. Pag sabi naman pong overflowing, sa simpleng salita po, sabi po din, ito po ay more than in capacity. Kung ano po yung iyong sisidlan, kung ano po yung iyong lalagyan, hindi po niya kayang hawakan yung kasaganaan na darating sa iyo. Nag-uumapaw, umaawas. Umaawas. Kaya po talagang, at yung pag-awas na yon, sabi nga po doon, walang sukat kalagyan. Wala pong sukat kalagyan. Alam niyo po, napakaganda po nito, lalo na po yung ating po-focus po tayo sa verse 5. Ang sabi po dito sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Sabi po dito, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon sa salita po niyang yon? Ano pong ibig sabihin po ni David sa salita po niyang na ako ipinaghahanda mo ako? Sino po yung naghahandang yun? Ang Panginoon. Ang sabi po ni David, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kaaway ko. Ibig sabihin po nito, ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, hindi man ito madali, ikaw man ay nasa kagitnaan ng kaguluhan, ikaw man ay nasa gitna ng kahirapan, pighati, pero sabi po dito, means you are blessed and protected at all cost. Ibig sabihin po, talagang tayo iniingatan, ito tayo bine-bless ng Lord na kahit po tayo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Kasi po ibig sabihin, kaya po kaharap ang kaaway, ibig sabihin po noon, may matindi tayong pinagdadaanan. May matinding paghihirap na tayo pinagdadaanan, pero hindi po mahahadlangan ng anumang problema, ng anuman pong suliranin, yun pong ating yung gustong gawin ng Panginoon. Kapag po na-please natin ang puso ng Panginoon, ito po ang sabi, you anoint my head with oil, my cup overflows. Sabi po dito, pag sinabi po na ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong kaaway mo, sabi po doon, you are blessed and protected at all costs. Sabi po dito, even in the midst of a hardship or persecution, He will make a way. Pero pag sinabi po natin, nung sinabi ni David na you anoint my head with oil, my cup overflows. Ibig sabihin, ito po'y refreshing ng ating and anointing ng ating espiritu. Kasi kapag po tayo dumadaan dun sa hardship,
dun po sa mga trials, dun sa mga persecution, problems, alam po natin na talagang tayo nanghihina. Alam po natin na talagang kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Ang kailangan po natin ay refreshing. At yun po hindi natin makukuha kung hindi po magmumula sa banal na spirito ng Panginoon at yung pong oil na ipinapahid sa atin ng Panginoon symbolizes po ng refreshing and His anointing, and His protection. Sabi nga po doon, means we are overflows in all aspect. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, tayo pasasaganain ng Panginoon. Lahat po ng aspeto ng ating buhay marerefresh. Marerefresh po at naandun po makikita natin yung hindi mararamdaman po natin yung hindi malirit na kapayapaan sa gitna po ng ating kahirapan na nararanasan. Sabi nga po doon, we are fully protected at any harm. Sa lahat po ng pwedeng manakit sa atin, sabi nga po doon sa salita ng Panginoon, no weapon forms against us shall prosper. Kaya po, dahil pagka po yung anointing ng Lord ay naan sa atin, yung protection ng Panginoon, wala pong makakapanakit sa atin na sino man or wala pong sandata na ginawa ang kaaway sa atin na pwedeng magtagumpay. Kaya nga po, sabi po sa Proverbs 28 verse 20, a faithful man will abound with blessing. Kapag po pala tayo ay tapat, ang tao pong tapat ay talagang nananagana. At gayon po, bakit po kaya nung pong meditate ko ang salitang ito, sabi nga po doon ay makikita po natin na bakit po ang isang tapat na lingkod ng Diyos, ang isang tapat na anak ng Panginoon, kita po natin grabe kung managana. Kaya nga po ang tanong ko nung ito po ibinahagi ko, kung hindi ka nananagana ngayon, sino ang iyong Diyos? Kasi hindi lang naman po ang pinagbabasihan natin ay marami tayong pera para po sabihin tayo sagana, pero ang pinagbabatayan po natin ngayon ay gaano po kumikilos ang Panginoon at gaano po tayo nagiging mabunga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi po pwede na tayo ay pinagpala lamang financially, pero po yung ating physical ay mahina, yung ating spiritual ay dry, yung ating pong mental ay talagang tortured, yung ating emotional ay nag-grip, talaga pong nawawalan ng pag-asa. Kaya po, kung minsan walang halaga ang anumang yaman dito sa mundo kung hindi mo nararanasan ang kapayapaan at ang pabor ng ating Panginoon. Pwede nating sabihin, lagi ka na lang ang Lord, lagi ka na lang ang Panginoon. Sadya pong totoo na ang Panginoon po ang pinagmumula ng lahat ng bagay at lahat ng meron tayo. Kaya nga po makikita po natin paano po natin mai-experience yung abundance that overflows sa ating buhay. Tingnan po natin yung sinasabi sa 1 King chapter 17 verse 8 to 15. 1 King chapter 17 verse 8 to 15. Ano pong sinasabi dito? Bakit po naranasan ng babaeng balo yung grabe, yung nag-uumapaw, rumaragasang pagpapala sa kanyang buhay? Ito po yung isang example na totoong nangyari. Hindi po natin pwedeng sabihin na eto ganito, narinig ko. Ito po inasulat sa Biblia kasi totoong nangyari. Ang sabi po dito sa 1 King chapter 17 verse 8 to 15, ang sabi po dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Verse 10, pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya na ang byuda ay namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Verse 11, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. And verse 12, sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at
makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. And verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinasabi. Ngunit ipagluto muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Verse 14, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Verse 15 and last verse po, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Ibig sabihin po, purihin po ang Panginoon. Nakita niyo po sa babaeng balon, ang sabi niya, dumating po ang lingkod ng Diyos, si Elijah, dumating po sa kanila, sa buhay po ni Elias, nasabi doon, pumunta ka sa lugar na iyon, sa Serepta, sa lugar ng Sidon, at may isang babaeng balo na magpapakain sa iyo doon. Pero nung dumating nga siya, tubig ang unang hiningi niya at sabi niya samahan na rin ng tinapay. Pero talagang nakita po at totoong sinabi ng babaeng ito na saksi ang Diyos na talaga pong meron silang konti lang harina at ilang patak ng langis. Pero sabi nga niya, namumulot siya ng panggatong para bago man lang sila makamamatay ng kanyang anak, makakain sila. Ano po ang nakapaloob sa kwentong ito? Nakita niyo po na ang babaeng balong ito ay nagdurusa ng todo. Naghihirap ng todo. Sabi nga po doon, a widow woman that suffered a lot and yet she chose to obey. Ang babae pong ito, nakikita po natin na talagang grabe, sobra pong naghihirap ang kanilang buhay. Galan nyo yun, last meal na nila. At ang matindi pa pong sakit doon, madadamay ang kanyang anak. Tayo po bilang magulang, ako po bilang ina, kaya kung tiisin ang lahat ng hirap o lahat ng gutom, wag lapang pong kadamay ang aking anak. Ibig sabihin, sobrang nagigripe, sobrang nahihirapan kasi alam po nila na nagugutom sila. And yet, alam niyo po ang ginawa nung inutusan siya na ikuha mo ako ng tubig, ipaggawa mo muna ako. Ibinless niya po yung lingkod ng Diyos. Sumunod siya sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Kaya po yung unang nakita ko po dito sa kwentong ito ay yung pagsunod, obedience. Yun pong kung hindi po siya sumunod, kahit po siya'y nahihirapan, kung hindi po niya sinunod yung iniutos ni Elias o ni Elijah, kung hindi po niya sinunod yun, hindi po niya naranasan ang lumaraga sa umaapaw na pagpapala. At grabe, lingkod ng Diyos ang kanyang binless. Kaya totoo po, kapag ka po lingkod ng Diyos ang ating ibinibless, tinatanggap natin sa ating tahanan, grabing blessing ang ating natatanggap. Hindi po natin sasabihin na, ay, naku, dadating ang mga lingkod ng Diyos, gastos ito. Magagastusan kami, maaabala kami. Hindi po totoo yun. Grabe po yung favor ng Lord na mararanasan natin at ibabalik po ng 1,000 folds anuman po ang ating na-consume or anuman po yung ating nawala sa atin. Hindi po yun kawalan kasi ang pinagpala po natin ay lingkod ng Diyos. Ito pong babaeng ito, nakita ko po na napakatalino niya. Napakatindi po ng puso niya. Grabe po yung puso niya. Galan nyo yun, last meal nila, pero masinunod niya na magbigay. She has nothing but choose to give. Wala po siya, walang kayang ibigay. Sabi nga po doon, konting-konti na lang, para sa kanila na lang yon. Pero sabi nga po doon, para na lamang isusubo na lang yan, ibinigay pa niya. Kahit po siya'y wala, natuto po siyang magbigay kung ano po yung meron siya. Challenge po sa bawat isa sa atin. Hindi po labis lang ang ibinigay ng babaeng ito. Grabe po, kahit pa kaunting tinapa yun po'y katumbas ng kanilang buong kabuhayan. Buong ikabubuhay. Kaya nga sabi doon, ito na lang po yung last meal namin na mag-ina. At
kami po'y mamamatay na. Ibig sabihin, wala nang kasunod, nawala na siya ng pag-asa kasi siguro ginawa na niyang lahat pero eto, naghihirap po sila. Ano, kaya po napaka-challenging po na naging buhay ng balong ito. Sabi nga po, he has a child that beg for food, but she don't hesitate to sacrifice. Meron po siyang anak na dapat pong pakainin, pero hindi po siya nagdalawang isip na magsakripisyo. Siguro inisip niya, bahala na, basta masunod ko lamang kung ano yung sinasabi sa akin. Bahala na kung kami ay mamatay na gutom ng aking anak. Hindi naman po niya alam na may kapalit yung kanyang ginagawa. Sabi nga po doon, she was hopeless, doubted, and yet she has a clear mind to choose what is important. Siya po ay hopeless na, wala nang pag-asa. Nandun na po yung matindi niyang pag-aalala. Matindi niya pong kawalang pag-asa na talagang eto na yung kanilang buhay mag-ina. And yet, meron pa rin po siyang malinaw na pag-iisip. Bakit po? Kasi naisip pa rin niya na ang unahin niya yung sumunod sa pinag-uutos ng lingkod ng Diyos na dumating sa kanilang tahanan. Napakabuti po, mayroon po siyang compassionate heart na nagbigay po siya, sumunod po siya, pero wala po siyang iniintay na kapalit. Hindi po sinabi ni Elias na, o sige, ipaghanda mo ako at ang sabi ng Panginoon, pag ako'y pinakain mo, bibigyan ka ng marami. Naibahagi ko rin po ito last week sa J Blue Black Sick na meron po akong pinapanood na isang vlogger na disguise po siya na siya po ay pulubi, siya ay nawawala o kaya ay siya po ay taga-probinsya na nanghihingi ng pamasahe. At ang ginagawa po niya sa tuwi pong bibigyan siya, halimbawa binigyan siya ng piso, bibigyan niya ng 1,000 ang kapalit. Kapag siya binigyan ng 10 piso, ay bibigyan niya ng 10,000. Kapag 20 pesos, 20,000. Kaya nga po sabi niya, kapag 100 pesos, bibigyan niya naman ng 100,000. At kapag daw siya ay may dala siyang cheque, kapag siya binigyan ng 1,000, bibigyan niya ng 1,000,000. Siguro po kung alam natin na kapag tayo nagbigay, ay may kapalit na ganung halaga, ay talagang kahit pa po ipangutang natin, bibigyan natin siya ng 1,000. Pero nakita ko po doon sa pagbablog niya at sa pagsubaybay ko sa kanya, alam niyo po ba, nakita ko po doon, ang lagi lamang nagbibigay yung mga wala din, yung mga kapos din, yung mga nagtitinda sa kalye, yung mga tricycle driver, nahirap din ang buhay na pero kahit konti nagbibigay sila. And in return, at may napansin pa nga po ako doon na ayaw magbigay pero parang pinilit niya na sabi, sige na nga, bigyan mo nga ako ng pahiram muna ako, pabali muna ako po ng 20 pesos, ibinigay niya. At nung in return, parang ayaw pang magpabigay, dapat 10 pesos na lang daw nung amo niya. Pero nung binigyan siya in return, nung vlogger na ito ng 20,000, alam niyo, halos tumalon sa upuan yung amo niya. Tapos sabi niya, dapat kasi yung 100 pesos ang binigay natin. Ibig sabihin, nung nalaman niya na may kapalit pala, ang gusto niya magbigay, pero kanina lang, nung hindi pa niya alam, grabe, ayaw niyang magbigay. Kaya kung minsan po ganun tayo, magbibigay lang tayo o susunod lang tayo kapag alam natin na may kapalit. Kaya po, tayo po ay mabuksan ang kaisipan na with or without, blessing in return or expected in return, gawin po natin kung ano po yung alam nating tama at kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga po dito, in obeying, don't expect anything. Because surely you will receive something. Sabi nga po doon, in obeying, don't expect anything, but surely you will receive something. Kapag sa atin pong pagbibigay, sa atin pong pagsunod, wag po agad lagi nating, Lord, susunod lang ako kapag ako ganito po. Kapag dininig po yung aking prayer,
susunod na po ako sa inyo, maglilingkod na po ako talaga, magiging faithful na po ako sa iyo. Lord, ako po'y magbibigay ng talagang aking tithes kung papatunayan mo sa akin na ako po'y lagi mong pagpapalain, na hindi ako magkukulang. Lord, ako po'y magbibigay, susunod sa iyo kung ako'y pagagalingin mo. At pag ako po'y gumaling, maglilingkod na ako sa iyo. Lord, kung ako po ay kung makakatapos po ang aking anak sa pag-aaral, makakapasa sa board exam, magkakaroon ng trabaho, ako po'y susunod na. Lagi po kung minsan tayo ay nagbibigay ng kondisyon, hindi po natin nalalaman na alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Hindi pa po hindi pa po ibinubuka ng labi natin, pero ang Panginoon po'y nakikinig na. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Higit pa, sabi nga po dito, higit pa. So, sabi, a faithful man will abound with blessing. Ang taong tapat, nananagana. Kaya po, wag po natin laging bigyan ng kondisyon ang Panginoon bago sumunod. At wag po tayong siguridista na, Lord, baka naman ibibigay ko to itong more than sa aking tithes, pero hindi mo naman ibabalik sa akin ang 1,000 folds of blessing. Wag po nating bigyan ng kondisyon ang Panginoon. Dahil ang Panginoon po natin ay mayamang Diyos, makapangyarihang Diyos, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At kaya po, sabi ko, nakita ko po dito sa kwentong ito na grabe, ito pong biyudang ito, walang-wala, pero pinili po niyang sumunod. Kaya po na makita natin dun sa ating binasa, hindi na po sila nagkulang. Nanagana po siya sa maraming panahon, sa maraming araw. Nagkaroon po sila ng umaapaw na pagpapala. Yun pong expected niyang siya lang mag-inay mamamatay, hindi po nangyari, bagkos pinagpala po sila ng Panginoon sa simpleng pagsunod nila at pagkakaloob ng kung ano ang meron sila. Tinatanong po ng Lord sa buhay ng bawat isa sa ngayon, ano ang meron ka na pwede mong ipagkaloob sa Panginoon? Huwag kang sabi nga po doon, hindi po kaya natin ibibigay kasi nag-expect tayo in return, pero alam po ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin para sa atin. And second po, pangalawa po, ang sabi po dito, tingnan po natin kung ano naman po yung sitwasyon na sinabi sa Luke chapter 19. Luke chapter 19 verse 1 to 10. Ito po ay tungkol sa buhay ni Sakeo. Sabi po, Luke chapter 19 verse 1 to 10. Ang sabi po dito in verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito nakita at dahil siya'y pandak, kaya't patakbo siyang naunas sa daraanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng makakita dito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. And verse 8, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At ang sabi po sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. And verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Purihin po ang Diyos. Nakita po natin sa kwento ng buhay ni Sakeo na totoo pong nangyari. Ang Panginoon mismo po ang kasama dito po sa pangyayaring ito, na naandun po ang isang tao na wala nang hahanapin pa. Mayaman, nasa kanya na po ang lahat ng kailangan nila. And yet, ninais po niya na makilala, sino ba itong Kristong ito?
Bakit ba ito'y pinagkakaguluhan ng tao? Bakit ba ang daming magagandang bagay na naririnig ko dito? Bagamat parang wala na siya, lahat ay nasa kanya na, lahat ng pangangailangan niya, pero hinanap po niya ang Panginoon. Naglonging siya. Hindi pala ang tunay na kasiyahan na realize niya na yung kayamanan na meron siya. Siya po ay hepe ng BIR. Siya po sa kasalukuyan, siya po ang hepe ng BIR. At alam po natin na ang BIR kung papaano na napakarami rin pong anomalya. Alam po yan ng mga business owner. Ito naman po ay totoo na nangyayari, pero minsan po makakaranas tayo na ang ating business may penalty. Ang sasabihin sa iyo, ito ang penalty mo, 100,000. Pero kung may resibo 100,000, pero kung walang resibo 20,000 lang, o alin ang pipiliin mo? May resibo na 100,000 o walang resibo na 20,000 plus, bura lahat ang penalty mo. Wala kang nilabag sa kanilang batas. Kung minsan maa-attempt ka na matukso, hindi naman ganon. Pero siguro ito yung practice nitong si Zaccheo noon. Napakarami niyang niloko, napakarami niyang nakuhanan ng pera. Bakit po niya sinabi na, Panginoon, dahil kilala po siya sa masamang tao, makasalanang tao, bakit? Hindi po siya lumalaban ng parehas, nang dadaya po siya. Kaya nga po, dito po sa pangyayaring ito, kasakalang po naranasan ni Zaccheo ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Tunay na pagpapala, hindi lang po pagpapalang pinansyal, pagpapala in all his aspects of his life ay dahil po na-transform ang kanyang buhay at transform life. At hindi lang po siya. Kaya po, kung una yung pagsunod, obedience natin, ang ikalawa po para maranasan natin ang umaapaw, urumaragasang pagpapala, kinakailangang mabago tayo. A transformed life, kinakailangan po na tayo'y mabago, kinakailangan po na maranasan po natin yung kaligtasan na nagbubuhat sa Panginoon. Bakit po? Kung tayo po'y gumagawa ng hindi maganda, kung tayo po'y nanglalamang sa kapwa, kung tayo po'y maraming kasalanang ginagawa, kapag po nabago ang ating buhay, maiiba ang direksyon. Katulad po ni Zaccheo, sinabi ni Zaccheo, Panginoon, ibabalik ko po ng 4 na doble do sa lahat ng nadaya akong tao o naloko kong tao. At yun pong kalahati ng aking kayamanan, ipamimigay ko. Kung kukumputin po natin, kung lahat ng kalahati ng kayamanan niya ipabibigay niya sa mga mahihirap, at yun pong mga naloko niya ay times 4 niyang ibabalik, ibig sabihin po yung yaman na meron siya, lahat po ay galing sa panluloko sa kapwa. Ibig sabihin, baka po kulang pa yung kanyang kayamanan dun sa mga naloko niyang tao. Pero hindi po siya nag-atubili. Mawala na ang lahat. Basta makilala niya kung sino yung Kristong ito. Basta po yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa ay maranasan niya. Yung kaligtasan sa piling ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, anak din naman ito ni Abraham. Naparito ang anak ng tao para hanapin, ang sabi po dito, naparito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang mga naligaw. Kaya po wag nating i-judge yung nakikita. Wala nang pag-asang magbago yan. Ang isa pong tao na hinipo ang puso ng Panginoon, naglonging or hinanap. Katulad po ni Manny Pacquiao na mapapansin natin, wala na po siyang kailangan pa sanang hilingin, nasa kanya na pong lahat, bilyonaryo. Pero bakit po mas pinili niya? Mas pinili po niya na isurrendered ang buhay sa ating Panginoon. At ito po yung pinakang maganda kapag na-transform ang iyong buhay, pati ang iyong buong pamilya maliligtas. At yun po yung kayamanan na sabi nga po dito, Zaccheo experienced not only physical and worldly wealth, but the most important is an eternal life that money couldn't buy. Sabi nga po doon na hindi lang po yung
kayamanang pinansyal or kayamanan ng mundong ito ang natanggap niya. Pero yung eternal wealth, ano ho, yung buhay na walang hanggan na tinanggap niya na hindi po kayang bilhin ng anumang salapi. Ano? Kaya nga po, ang natanggap po ni Zaccheo ay yung complete package of blessing. Bakit po? Kahit pa po ibalik niya ng 4 na beses sa mga naloko niya yung kanyang mga kinuhang pera o nanakaw na pera, at kahit pa po ang kalahati ng kayamanan niya ipamigay niya, sa palagay niyo po dahil siya'y nagsuko ng buhay, papayagan siya ng Lord na siya'y maghirap? No. Sabi nga po doon, yung lahat ng ibinigay niya, lahat po yun at out of compassion, out of sabi nga po doon, integrity, out of honesty, naandun po, out of humbleness, lahat po yon ay ibabalik sa kanya ng Panginoon. Katulad po ni Job, lahat kinuha sa kanya, lahat po nawala sa kanya, pero nanatili po siyang tapat sa Panginoon. Kaya po lahat ng nawala sa kanya, 10 doble na ibinilik ng Panginoon. Kaya po, wag po tayong mag-alala kung marami po tayong isasakripisyo. Dahil po yung kumpletong pagpapala ng Lord, matatanggap po natin. Ang pinakang importante po sa buhay po ni Zaccheo ay yun pong siya ay tumalikod sa kanyang pagkakasala. Tinalikuran niya po, siya po ay nagsisi at naandun pong hinarap niya yung consequences. Ano po yung consequences? Kahit po tayo patawarin ng Panginoon, kapag po talagang yung mga kasalanan po natin ay ito na, may consequences po yan. And yet, pinatawad tayo ng Panginoon. Pero nag-face po siya. Sabi nga niya, ibabalik niya kalahati ng kayamanan niya, ipamimigay sa mahirap, at yung lahat po ng kanyang mga nakuha, 4 na doble po niyang ibabalik. Ibig sabihin, hindi po siya nag-alala na siya maghirap o mawala lahat ang kayamanan niya. Ang pinakang mahalagang pinili niya ay kung ano po yung importante at hindi kayang mawala sa kanya, na hindi lamang po siya, kundi ang kanyang buong pamilya, ang kaligtasan po ng kanilang kaluluwa. Pag minsan po napakahirap piliin yan, lalo na kapag kita mo na marami kang mga umaasa sa'yo. Kung minsan po na-attempt ka na gumawa ng hindi maganda, alam niyo po, salamat sa Panginoon. Sa akin pong ibinigay na negosyo, marami pong temptation. Para ikaw ay kumita ng napakadali pagdating sa bigas. Pwede mong manloko ka. Pwede mong sabihin na yan ay well-milled rice, na Mindoro rice, pero hindi naman pala. Yun naman pala imported, o kaya ay ani pero binili mo naman palang NFA, iniremil mo lang. Or kaya marami pa po pwedeng ini-offer sa akin na grabing kumita, pero Panginoon, sabi ko nga po, lagi mong takpan ang aking mata. Lagi mo pong tulungan akong ingatan ang aking puso at ang aking buong pagkatao, na talaga pong ito'y lagi kong alalahanin kung ano po yung tama at mabuti na naaayon sa iyong kalooban, na mapagtagumpayan ko po lahat itong temptation na ito. Lalo na po tayo, mga magulang, maraming pinaaral na anak, maraming obligasyon, maraming bayarin. Pero ang tinitingnan ko po, sabi nga, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi man tayo kita ni pastor, hindi man tayo kita ng ating mga kapatiran, pero nakikita po tayo ng Panginoon kung ano po ang ating ginagawa. Kaya like Zaccheo, isakripisyo po, nagsacrifice siya para maranasan po niya yung transformed life, na nakita po niya yun pong pagpapalang hindi kayang bili ng salapi, natagpuan po ng kanyang buong pamilya. Ano po yung sinabi ng Panginoon in Luke chapter 10, verse 41 to 42. Ito po ay sitwasyon ng magkapatid na si Maria at si Marta. Ano po ang sabi niya nung nagreklamo na nag-aalala sa maraming bagay? Sabi po dito, Marta, Marta, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
Alam niyo po, sabi nga niya, nagsumbong si Martha, Panginoon, hindi po ako tulungan ni Maria. Nakaupo lang po siya at nakikinig sa inyo. Ang dami ko pong gagawin. Kasi busy-busy po siya sa pagluluto, sa pag-iintindi. Pero ang sabi nga, Martha, Martha, nag-aalala ka sa maraming bagay. Pero isa lang ang nararapat. At kung ano yung pinili ni Maria, yun po, yun yung tama. At hindi na yun aalisin sa kanya. Kung minsan po sobra nating busy, sobra na nating pagod, pero hindi po naman natin ginagawa or nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Sabi nga po doon, busy sa kingdom, hindi sa king. Kaya po dapat balanse lamang. Hindi din naman po pwedeng hindi po din tayo nagiging hindi gumagawa. Ibig sabihin, kung tayo po ay busy sa king, nakikipag-usap, binabasa ang salita, gagawin po natin, talagang babahagi natin, kailangan po natin gumawa. Pero kung hindi, dapat po'y balanse. Nakikinig at gumagawa. Hindi po pwedeng nakikinig lang, hindi naman po pwedeng gumagawa lang. Kapag ikaw ay nakinig, yung iyong napakinggan, iyon po isasabuhay natin. Kaya po marami sa gabi pong ito talagang napakadami pong revelation ng Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya po maranasan po ng bawat isa yung buhay na binago ng Panginoon. Kaya nga po na-realize ko ngayon sa kaguluhan po sa Senate, sabi ko ito pala yung dahilan kung bakit hindi nanalo si Manny Pacquiao. Inispare na po siya ng Panginoon sa napakaraming kasamaang nangyayari sa ating gobyerno. Kaya po pala hindi siya natalo dahil po walang sumuporta sa kanya kundi kalooban po ng Lord ang nangyari. Dahil mangyayari pala yung mga bagay na ito. Purihin po ang Diyos, and last, sabi po dito sa um, sabi po sa ikatlo, sa una po, yung ating obedience, na nagiging daan para sa nag-uumapaw na pagpapala. Next po yung ating transformed life na talagang nagagawa po natin kung ano yung kalooban ng Lord. Sa gayon po, nakakakilos ang Panginoon sa atin. At ang sabi po sa number 3 is sa Acts chapter 2, verse 17. Acts chapter 2, verse 17. Ang sabi po dito, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Ito po talaga yung positive side na pagdating ng Panginoon. Alam nyo po, hindi po natin mararanasan ang nag-uumapaw na pagpapala kung hindi po makakakilos ang banal na spirito sa ating buhay. By the power of the Holy Spirit. That dwell in us. Alam niyo po, mga magulang kapatid na nakikinig, nakakasama ko po sa gabing ito, makapangyarihan po ang Panginoon. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At yun pong banal na spirito na iniwan sa atin para magturo, mag-guide, at magprotekta sa atin, yun po'y kinakailangang papasukin natin sa ating buhay na siya po yung manguna, mag-direct ng ating buhay. Hindi po natin mararanasan ang complete package of blessing na galing sa Panginoon kung hindi po kikilos ang banal na spirito sa ating buhay. Kaya nga po, ang sabi po doon, in Ephesians chapter 3 verse 20, ano po ang sabi doon? God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask and think according to the power of that work in us. Ang Diyos daw po na makakagawa ng higit sa maaari nating isipin at hilingin sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan na nananahan sa atin, na kumikilos sa atin. Sino po yun? Ano po yung kapangyarihan? Ano po yung nananatili sa atin? Yung gumagawa sa atin? Wala pong iba kundi ang banal na spirito. Kaya nga po, ito po yung palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon.
Malapit nang dumating, ano po itong mga, hindi lamang po, kuminsan po tinatakot natin ang ating sarili. Ito na, malapit nang dumating ang Panginoon kasi biblical na ang bansa ay maglaban sa bansa, ganito, ganyan. Lahat po tayo, laging sinasabi natin, maglalabanan ang bansa, laban sa bansa, magkakaroon ng tagutom, lindol, bagyo. Oh, given po yan, talagang isang sign. Pero hindi po natin napupukusan ito. Ito po yung isang sign na malapit na ang Panginoon. Na malapit nang dumating ang Panginoon. Ano po ang sabi doon? Ibubuhos ko ang aking espiritu. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. May pinipili o hindi. Hindi po sinasabing sa mga born again lang, sa mga ito lang, sa ganito lang reliyon o ganito lang samahan, no. Sa lahat ng tao na ano po ito? Na sumusunod sa Kanya, na tumatanggap sa Kanya. Ano ang sabi po doon? Ipapahayag ng inyong anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Meron pa po bang sinabi dito na sa huling panahon po yun at ito na po yun. Ibig sabihin kaya po may mga babaeng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung minsan kinokontest pa yon, bakit may mga pastora? Dapat ay lalaki lang ang nangangaral. Pero ang sabi po dito, maliwanag na maliwanag, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ano po yung mensahe? Salita ng Panginoon. Ibig sabihin, wala ng babae, wala ng lalaki, kundi lahat tayo na pinupuspos ng salita ng banal na Espiritu ng Panginoon, kinakailangan magpahayag ng salita ng Panginoon. Mapababae, mapalalaki, ikaw ay basta puspos ka ng banal na Espiritu ng Lord, nasa iyo ang banal na Espiritu ng Lord, patuloy kang magpapahayag ng kanyang makapangyarihang salita. At ang sabi po doon, ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Kung ito po'y nangyayari na, talaga pong darating na ang ating Panginoon. Kaya nga po, makakakita ng mga pangitain ang ating mga magpa-prophesy ang ating mga kabataang lalaki. Kaya po may mga nakikita na po ba tayo ng mga kabataang lalaki na nagpa-prophesy? Meron na po ba tayo ng mga matatandang lalaki na nagsasabing ito ang pinanaginip ko, ito ang pinasasabi ng Panginoon? Ito po yung mga sign, hindi lang po yung maglalaban-laban ang mga bansa, laban sa bansa. Nagkakaroon na po tayo ng matinding takot, maging taggutom, lindol, baha, lahat na yan. Biblical po yan, yet talaga pong given yan na mangyayari. Pero ito po yung isa. Ito po yung isang positive na dapat mangyari, na mangyayari sa huling panahon. Pupuspusin ang lahat ng tao ng kanyang banal na espiritu. At ang sino mang mapuspus, patuloy na magpapahayag ng kanyang salita. Ang mga babae at lalaki, ang mga kabataan, makakakita ng mga pangitain at ang matatandang lalaki ay mananaginip. Kaya po, aware tayo. At salamat kapag po lahat ng ating mga kabataang lalaki, lahat tayo napuspos ng banal na Espiritu ng Lord. Nagsalita po tayo ng mga wika, na makalangit na wika, at naandun po na lahat tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon. At ang sabi ng Lord, kapag ang aking salita'y nahayag sa lahat ng sulok ng mundo, iyon na ang oras na ako'y muling babalik. Kaya po yun, prepare po tayong lahat. Napakaganda po nung ating pinag-aaralan ngayon. Dito po sa Psalms 23. Napakaganda yung verse 6, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Talaga pong tayo ay laging naandon at yung matatanggap din po natin yung bunga ng banal na Espiritu. Ano po yung bunga ng banal na Espiritu? In Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. 9 gifts of the Holy Spirit. Matatanggap po ng bawat isa. Kaya po mga magulang kapatid, sa encouragement ko po sa gabing ito, bagamat po ang ating oras ay limitado, pero napakaganda pong pag-usapan talaga ang salita ng Panginoon. Higit sa lahat ng bagay, talaga pong napakadami pong karunungan, kaalaman, na maihahanda ang kanyang lingkod, mai-equip para po talagang tayo sa nangyayaring ito sa kapaligiran ay patuloy na magkaroon, katulad ng babaeng balo, ng maayos na kaisipan.
Ano, ang sabi po doon, kanina yung binasa natin sa Proverbs 28 verse 20, a faithful man will abound with blessing. Ano, at ang sabi po dito sa, alam na alam po naman natin, Philippians 4 verse 19, saan po manggagaling ang ating mga blessing na ito? Hindi lang po pinansyal, kundi hindi lang po material, hindi lang po physical, kasama po ang emotional, kasama ang mental, at lalong higit po ang spiritual blessing. Ano, sabi po doon, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan saan po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano? Hindi daw po nauubos ang kayamanan ng Panginoon doon sa kalangitan. Ibibigay po ang lahat ng ating kailangan. Ano? Yung overflowing blessing. Abundance that overflows. Lumaragas ang pagpapala, umaapaw na pagpapala. Ano? Kaya po sa ating pagtatapos sa gabing ito, ano pong sabi dito? Obedience. Obedience plus transformed life plus power of the Holy Spirit equals overflowing blessing in all aspect. Ulitin ko po, ang sabi po dito, obedience plus transformed life plus the power of the Holy Spirit equals overflowing blessing in all aspects. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Marami pong salamat sa lahat po ng sumubaybay, sa lahat po ng naging kasama ko, nanood, nakinig sa gabing ito. Alam ko po na may nagrema sa inyong puso. Alam ko po na nangusap ang Panginoon sa inyong puso para po yung ilan pong mga mahahalaga na dapat po nating gawin upang maranasan po natin ang umaapaw, rumaragasa at hindi mauubos na pagpapala ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay atin pong maranasan. Ito po ay isang katuruan na favorite ko kasi po ito po ay naranasan ko dahil lamang po sa habag at biyaya ng Panginoon. Ano, ako po ay sa akin pong pagsunod sa buhay ko po talagang naranasan ko po ang iba yung pagpapala ng Lord sa lahat ng aspeto ng aking buhay sapagkat lagi ko pong tinutungtungan ang pangako, lagi ko pong nilalakaran ang mga salita at kautusan ng Panginoon at ang lagi pong siya ay tapat na paglingkuran. Sa atin pong buhay, ang encouragement ko po sa bawat isa, magpatuloy po tayo, magpakatatag po tayo, ang gawin po nating pastol, ang gawin po nating patnubay, ang gawin po nating tagapagsanggalang, ang gawin po nating paglingkuran ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Purihin po ang Diyos. Ako po muli si Pastora Jonah Alba na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi and God bless us all po. Marami pong salamat sa susunod pong mga linggo. Subaybayan po natin muli ang programa po, ang gawain po ng Tinig ng Pag-asa. God bless us all po. Good night.